Para yan sa tatay mong baliw, di ba? Ang schizophrenia ay walang cure. Pa! Tama na pa, please. Ang sakit na schizophrenia ay isang mental disorder na nakakaapekto sa takbo ng pag-iisip at sa tinatawag na emotional stability ng isang tao na madalas ay umaabot sa pagkakaroon nito ng hallucinations. Yung bang may mga nakikita siya na bunga ng kanyang imahinasyon. May mga naririnig siyang mga bulong at boses na hindi niya mapigilan. At kapag hindi agad naagapan, madalas ay nagre-resulta ito sa pananakit niya sa kanyang pamilya. Ito ang nangyari sa ating tampok na totoong kwento. Isang anak na sanggol pa lang nang dalhin sa isang mental institution ang kanyang ama. Sa pagdaan ng mga taon, sila kaya ay magkakaroon pa ng mga pagkakataon na magkapiling? Aabot kaya na masaktan din ng ama ang kanyang anak nang lumaki na ito? Paano maghihilom ang mga sugat na dulot ng sakit na schizophrenia sa isang pamilya? Sabay-sabay po nating abangan ang mga kasagutan dito sa isa sa aming Lenten season episode na pinamagatang Forgive Me, Father, the Ruslan Kulikov Story. Pogi-pogi talaga ng anak ko. Usus! Manang-mana sa akin. Usus! Usus! Paaraw ka, ha? Sikit talaga ng Philip, please. Akin na yung anak ko, Philip, please. Baby mo? Anak ko to eh. Gusto mo lang agawin sa akin ang anak ko eh. Hindi. Please, bumalik ka na sa dati, please. Please, tinatakot mo yung anak ko eh. Philip, ako si mami mo. Philip, tumingin ka sa akin. Amin na si Ruslan. Sige na. Uwi na tayo, anak. Philip. Philip, balik ka na. Sino ka? Philip. Sino ka? Huwag ka lalapit! Philip naman eh. Hawa mo. At anak natin ang hawak mo. Philip, ibalik mo na si Ruslan. Sige na, ibigay. Niloloko nyo lang ako eh! Gusto nyo lang gamit sa akin ng anak ko eh! Hindi! Hindi! Ay, sino ka? Philip! Anong ginawa mo? Bakit mo sinausan si Ruslan? Tulong! Tulong ang bata! Ang bata! Ang bata! Ako ba kamahanan? Anong ginawa mo, Philip? Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Agad na isinugod sa isang mental institution si Philip, kung saan na-diagnose siya na may kondisyon na schizophrenia. Mula noon, di na muling nakita ni Ruslan ang kanyang ama. Hanggang sa... Nay, bakit sabi po ni Mama na saglit lang daw siya sa Dubai pero hindi pa rin siya umuwi? Hindi na po ba ako mahal? Huwag mo isipin yan, Lan. Mahal ka ng mama mo. Kaya nga siya nag-abroad. Kasi gusto niya na makapag-aral ka sa magandang eskwelahan. Nasaan si Papa? Lumaki man lang ako pero hindi pa rin siya nagpapakita. Nandito lang siya sa Pilipinas, Lan. Pero may sakit kasi siya. Ito. Ito ang kaisa-isang litrato niyo ng papa mo. Ano po talaga sakit niya? Bakit hindi po niya ako tinatawagan? Kahit sulat man lang wala. Komplikado kasi ang kondisyon ng papa mo, Lan.
Baka hindi mo maintindihan. Paano naman ako, Inay? Totoo ba yung usap-usapan? Iniwanan talaga ako ni Mama at Papa. Ruslan, kakaiba yung pangalan mo, ha? Ruslan. Ano ba yan? Saan ba galing yan? Poem po ito sa Russia. Poem? Yes po. Oh. From the poem of Ruslan and Ludmila. So, Ruslan is a Russian name. Yes po. O bakit naman ganun ang pangalan mo, Russian? Kasi po yung aking father po is half Russian. Tapos, ang mother mo is Filipino? Yes po. Batanggenya, Ilocano po. So, you grew up without a dad, Yes po. no? Anong mga kinikwento sa'yo ng mga lolo't lola? Sabi po nila, huwag ko daw po babanggitin yung sakit po ng papa ko or kung nasaan sila. Napakahirap pong sabihin kung ano pong sakit ang meron yung papa ko. Ma? Ano ginagawa natin dito? Anak, palagay ko kailangan malaman na ni Ruslan kung anong totoo. Ano pong totoo? Dapat ko malaman na. Ma, paano ka naman nakakasiguro na hindi naman anak si Philip? Paano kung bigla na lang siya sa... Nagdadalawang isip ka ba? Dahil baka sakta ni Philip si Ruslan? Nanay din ako. At mahirap din para sa akin na ipasok sa ospital ang sarili kong anak. Pero ginawa ko yon para sa inyong mag-ina. Dahil gusto ko na mabuo ulit ang pamilya ninyo. At isa pa, may karapatan si Ruslan na malaman niya kung anong tunay na kondisyon ng tatay niya. Mas mabuting tayo na magsabi kaysa sa iba niya pa malaman. Ano po ba talaga sakit ni Papa? May schizophrenia ang papa mo. Yun ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Kaya ayoko rin siya makita dahil sa lahat ng trauma ko sa kanya. Schizo? Baliw po si Papa. Dok, kumusta po yung Papa ko? Okay lang po ba siya? Ang schizophrenia ay walang cure. Pero merong mga gamot at treatment na nakakatulong sa pasyenteng katulad ng papa mo. Ibig niyong sabihin, Dok, buong buhay ni Papa, ganyan siya. Kaya nga ang merong sakit na schizo ay mahirap mag-focus, mag-isip, at makipag-usap sa ibang tao. Kaya hindi ko masisisi ang mami mo kung hindi niya kaya makipagkita sa papa mo dahil talagang na-trauma siya. Dok, pwede. Sa wakas, pwede niyo na siyang malapitan. Halika po. Salamat. Philip? Philip, anak? Andito si Mami. Kamusta ka? Mami? Mami, kamusta po? Kamusta po? Mabuti. Mabuti ako, anak. Ikaw, kamusta ka? Hindi ka pa nahihirapan? Okay lang po. Okay
Okay na po ako, Mami. Alam mo, meron akong kasama. Andito siya, oh. Philip, siya si Ruslan. Siyang anak mo. Mami, may anak ako? Oo, meron. Meron kang anak, Philip. Ito na siya. Tingnan mo siya, Philip. Philip, siya si Ruslan. Siyang anak mo. Mami, may anak ako? Oo, meron. Meron kang anak, Philip. Ito na siya. Tingnan mo siya, Philip. Papa. Sabi sana Papa. Sana mahal ka na mo pa rin ako. Bibip, pogi-pogi talaga ng anak ko. Usus! Manang-mana sa akin. Uy, sus. Oh, sus. Ruslan? Siyempre naman naalala kita eh. Anak kita eh. Anak kita, Ruslan. Anak kita eh. Ba't hindi mo lang ako binisita? Lagi kitang inaantay. Ruslan. Ruslan. Mula nang sila ay magkita muli, pilit na inunawa ni Ruslan ang kondisyon ni Philip. Ni minsan ay hindi niya ito ikinahiya. Noong pa man, sa munti niyang paraan ay tumutulong siya para maibigay ang mga pangangailangan ni Philip sa ospital. Bis ka na, para makaluwas na tayo. Last time, Mami, saglit lang yung bonding namin ni Papa eh. Tara na. Anak, hindi na muna ako sasama sa pagbisita sa papa mo. Ma, bakit naman? Dahil po ba naiiyak kay Papa dahil magkakaroon ako ng bagong kapatid? Paano mo nalaman yun? Narinig ko po yung usapan niyo ni Inay. I'm sorry na hindi ko magawang aminin sa iyo dahil ayokong husgahan mo yung pagkatao ko. Alam ko na nangako ko sa iyo na pag-aaralin kita tapos ito nangyari. Bigo na nga sa pag-ibig.
Bigaw pa sa pagtupad ng mga pangarap mo. Ma, hindi kayo sa akin. Hindi po magbabago ang tingin ko sa inyo kahit nagkamali man kayo o umibig din kayo sa iba. Ma, ikaw ang nag-iisa kong nanay. Alam kong hirap na hirap kayo sa akin dati. Kinailangan mo pa magtrabaho sa ibang bansa para sa akin. Ma, basta ako promise ko, ma. Magpapapos ako ng pag-aaral para sa inyo ni Papa. Salamat sa malawak mong pag-unawa. Sinaktan man ako ng papa mo noon, na halos ikinamatay ko. Kahit kailan, ay hindi ko hahayaan na masira ang pagtingin mo sa papa mo. Dahil may sakit man siya, pero hindi siya masamang tao. Pero ma, isa lang po sana ang hiling ko sa inyo. Kahit di po kayo magbalikan ni Papa. Kahit magkaroon po kayo ng bagong anak. Sana huwag mo akong kalimutan, ma. Seryoso po. Sana mahalin mo pa rin ako, please. Hindi kita pwede. Hindi pwede. Panganay kita eh. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Magkano lahat na eh? 1,198 lang. 1,198? Hindi ko kulang to. 1,000 lang po kasi yung dala ko eh. Sige, tanggalin nyo na lang po yung spaghetti tsaka yung yung fruit cocktail. Teka. Nay, ako na lang po magbabayad dun sa kulang niya. Ay, miss, wag po. May pera naman ako pero nasa bahay lang. Okay lang, babalikan ko rin. Hindi, Okay lang. sige, okay lang. Mas maganda na may kumpleto kang maiwi para sa mga kapatid mo. Sige na, Nay. Para sa papa ko, okay lang talaga. Kulang pa nga ng deodorant eh, pero okay lang. Thank you, Miss. Thank you. Ganun ba? Okay. Di, sige, dagdagan ko. Okay lang. Walang problema. Nay. Miss, nagkikwento lang po ako pero hindi po ako nagpapalibre. Okay lang. talaga. Artelan, tumatagal tayo sa pila. Kaya man yung babae man libre sa'yo. Para yan sa tatay mong baliw, di ba? Akin na! Bisitahin mo ako by Papa Philip. Oo nga, galing ko sa tatay niyang baliw. 20 years nang nasa mental. Ano ba? Bakit ba kayo nang bubuli, ha? Ito kasi sila eh. Ayaw pa rin aminin na baliw yung tatay niya. Hindi ko kinayang baliw ang papa ko, ah. Mabait ang papa ko! Hoy! Ano ba? Itigil niyo nga na! Ay! Tama na! Tulong! Binubuli po, nasan na yung papa mo? Sabi, wala ka naman papa. Pag binubuli ka, anong ginagawa mo? Nagsusumbong ka ba? Bali, hindi na po ako nagsusumbong, Tita Mel. Kinikip-kim mo na lang? Kinikimkim ko na lang po Ay, kasi hindi ko rin po alam kung paano ko ipapaliwanag yung type ng bully po sa akin or kung dapat ba ako masaktan kasi nagpapagamot naman po yung papa ko kasi wala naman po masama doon. Oo. So, kinikimkim ko po siya. Dapat hindi mo tinanggap yung sorry sa barangay. Pwede mo nga silang kasuhan. Pwede mong ipakulong. Okay lang po yun. Tsaka sabi naman nila na hindi nila ulitin eh. Paano kung abangan ka dyan sa daan? Paano kung gantihan ka? Nay, hindi nila gagawin yon. Takot lang nila kay Kap. Magtitino na yung mga yon. Alam ko po na deep inside, kayo po talaga yung nasasaktan dahil anak niyo si Papa. Pero hindi po kasi tayo naiintindihan ng ibang tao eh.
Ang mahalaga ay mahal natin si Papa at hindi natin siya ikinahihiya. Salamat, Apo. Salamat at naiintindihan mo ako. Ay, naku, mabuti na lang talaga. Mabuti na lang talaga. Hindi na bali ang ilong mo. Wala naman. Matibay ito, ha. Masalahin natin yan. Alam mo naman yan. Tsaka, mabuti nandyan yung babae kanina. Oo nga pala, sino yung babae na yon, ha? Hindi na ako nakapagpasalamat sa kanya. Siya na yung naiwan doon sa barangay para magbigay ng statement. Mula noon at hanggang sa nakalipat na si Ruslan sa Maynila, hindi niya kinalimutan si Angelica. Naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa tuluyan na silang nagkaroon ng relasyon. Si Angelica ang naging shoulder to lean on ni Ruslan. At higit sa lahat, tanggap ni Angelica na may mental disorder ang ama ni Ruslan. Hanggang sa... Uy! May coffee ako para, and... Oh, thank you. Salamat dito, ah. Makakauwi na si Papa. Talaga? O, nakahanap na kayo ng mag-aalaga sa kanya? Hindi, wala sa budget eh. Pero ako mismo mag-aalaga sa kanya. Eh, paano naman yung school mo? Hindi, okay lang yun. Ang mga kinuha kong class naman panghapon eh. Sakto, si Papa tulog ng hapon. So... Eh, di ba Lan, sabi nung doktor na pang long term daw yung schizophrenia? Aha. Paano kung bigla na lang siyang nag-hallucinate o di kaya naging bayolente tapos saktan ka niya? Kung mag-alala, nakikinig naman sa akin si Papa. At saka sabi naman ng doktor, basta tuloy-tuloy yung maintenance, paano siya makausap? Dahil sa pakiusap ni Philip at dahil na rin sa ipinamalas niyang good behavior sa loob ng institusyon, pinayagan siyang lumabas at manirahan kasama ang kanyang ina at ang anak niyang si Ruslan. Nak, tulungan na kita dyan. Hindi, pa. Okay lang. Kaya ko to. Pahinga ka muna dyan. Talaga, namimiss na kasi kitang kabanding eh. Ay, wala ka ng oras. Sobrang busy mo sa school tsaka sa basketball mo. Pasensya na. Hirap kasi pag scholar, kailangan talaga i-maintain yung mga grades ko eh. Kaya nga, pumayag ka na natulungan kita. Hindi biro yung ginagawa mo. Dalawa kami na lola mo yung naalagaan mo rito. O sige pa, hugasan mo muna yung patatas, tapon ko yung mga balat. Sige, kaya mo? bala dyan. Sige, ito muna. Ayan. Sige, ito pa. Dito ka. Ayan o. Sige. Ako na bala dito. Go lang. Hindi, mamaya na yan. Yan muna. Ako pa. Oo. Tapon ko muna to. Sige. Pa! Mainit yan! Ano ba? Mainit yan, pa! Naman eh, mainit yan! Ay, naku! Pa, okay ka lang, ha? Masakit! Lagay mo lang ng tubig. Sorry. Pa naman! Sorry. Pa, okay lang. Sorry, Nandito ako. Sorry. Nandito ako. Okay lang, pa. Okay lang. Ano, masakit pa? Masakit. Ay, naku. Anong nangyari noong time nagkasama kayo sa bahay ng lola mo? Marami po siyang mga ginagawa na hindi po usual na ginagawa po ng isang tao. Tulad po ng kakatok po ako sa kwarto niya. Sabi ko, Pa, sinong kausap mo? As in, naririnig ko po siya na may kausap, pero sabi niya, wala akong kausap. Sabi niya, huwag mo na akong pansinin, gano'n. Oo. What else ang naobserbahan mo sa kanya nung nandun siya sa inyo? Yung balat po ng sabon, kinukuskus niya po sa pader. Tapos, minsan magluluto po siya, nakakalimutan niya po magluto, umaapoy po yung niluluto niya.
Pero iniintindi ko po siya kasi alam ko po meron po siyang Meron siyang sakit. Anak, patawarin mo ako, ha? Hindi ko kasi alam bakit ako nagkasakit ng ganito, eh. Dapat ako yung nag-aalaga sa'yo, pero ikaw itong umaalalay sa akin. Kasalanan ng utak ko to, eh. Kung bakit nasira ang pamilya natin. Sira kasi itong utak ko, eh. Pa, huwag mo sisihin sarili mo. Ikaw ba pumili ng sakit mo? Hindi po, di ba? Kaya nga, eh. Oo. Inis ako sa sarili ko kasi wala akong silbi. Ano mga oras? Pwede hindi kita maalala. Pwede rin kitang biglang saktan. Baka wala ako. Pagod na ako. Pagod na ako. Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang mabuhay. Pagod na ako. Pagod na ako. Pa, huwag ka naman sumuko, pa. Pagod na ako, eh. Pa, tingin ka pa. Tingin sa... Pa. Pagod na kasi ako. Pa. Pa. Huwag ka naman sumuko, pa. Kasi ako kahit kailan, hindi po ako susuko. Hindi ako mapapagod na alagaan ka pa. Naipaalala sa'yo na ako si Ruslan, nag-iisa mong anak. Pa, hindi ako mapapagod na mahalin ka. Naintindihan mo ba ako, pa? Ha? Hindi sumuko si Ruslan sa pag-aalaga kay Philip. Kahit nahihirapan na siya na pagsabayin ang pag-aaral at pag-aalaga sa kanyang Lola Lilian at Papa Philip, ay mas nangingibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Nagkagalit kayo! Kaya paulit-ulit ang sagot ko! Eh, paulit-ulit ang tanong niyo eh! Oh! Sinisigaw kita! Oh! Sinisigaw kita! Ang kulit mo eh! Nakatrabaho ko ng maayos! Mamanihaw ko ng maayos! Tapos yung bata bigla na lang lumitaw sa harap ko! Ano? Ako? Ano? Kayo ang dapat itanong! Pa? 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 Pa, tama na. Hindi! Pa? Pa, tama na. Tama na, pa. Hindi ko kukulong! Pa! Tama na. Tama na, pa, please. Tama na. Tama na. Philip! Ano ba? Ano ginagawa mo? Mami? Anak? Bakit? Sinisigawan mo si Ruslan! Kumakain lang ako, eh. Sinisigawan ba kita, anak? Hindi po. Hindi po. Hindi pala eh! So ano problema? Wala po. Bili lang po kami ng gamot para sa inyo, pa. Bumalik ka kaagad! Dahil lumalala uli ang sakit na schizophrenia ni Philip, ay minabuti ni Ruslan na ibalik sa mental facility ang kanyang ama. Alam niyang mas ligtas ang kanyang ama at maaalagaan ito ng mga doktor at nurses doon. Subalit, hindi naging madali para kay Ruslan ang desisyon na ito. Saan ako dadal? Ibabalik ako ni Ruslan sa ospital? Sandali, hindi imposible yun! Hindi, mahal ako nun, tsaka aalagaan ako. Ayun na siya! Lan, pigilan mo sila! Di ba, aalagaan mo ko, di ba? Lan!
Tigilan mo sila, Lan, oh! Lan! Ruslan! Sandali, Ruslan. Tigilan mo sila. Ulalayo na naman nila ako sa'yo. Ruslan, please. Di ba saan mga alagaan mo ko? Lan! Tigilan mo sila, Lan, oh! Lan! Ruslan! Papa, sorry, hindi kita kaya alagaan. Natatakot na ako sa'yo, pa. Kinuha ko talaga yung best ko, pero hindi ko kaya. Pasensya na, pa. Gusto ko gawin yung best ko. Gusto ko magkakasama tayo. Hindi ko kaya. Huwag ka nang umiyak. Ha? Kasi ako nagsasasaktan kapag umiyak ka. Huwag ka nang umiyak. Ha? Ano ba, sabi ko, hindi kita iiwan at tataligaw natin palang ang sorry pa. Makinig ka, ha? Walang magulang gustong nahihirapan ng kanilang anak, ha? Hinga ka lang. Hinga ka lang, ha? Hinga ka lang. Maikli ang buhay. Maikli ang buhay. Kaya gawin mo kung anong gusto mo. Pagbuti mo lang, ha? Kung ano man yun, pagbuti mo. Basta ako unang papalakpak sa mga tagumpay mo, ha? Sige na, tama. Baka umiyak ko. Basta, dalawin mo ko, ha? Dalawin mo ko, ha? Dalawin mo ko, ha? Dalawin mo ko, ha? Mami! Mami, huwag mo pababayaan ang anak ko, ha? Mami, ha? Huwag mo pababayaan ang anak ko. I'm sorry. I'm sorry, anak. Dalangin mo pa. Dalangin mo pa, ha? Anak mo! Bakit ka pumayag, anak? Bakit ka pumayag? Pigilan mo sila! Anak! Ilalayo nila ako sa'yo! Uy! Bitawan mo! Anak! Ba't ka pumayag? Pigilan mo sila! Ilalayo nila! Pigilan mo sila! Anak! Sandali! Sandali! Anak! Anak! Sandali! Anak! After po nung pinadala ko po siya sa rehab, Tita Mel, parang nagsisi po ako. Hindi ko po alam, Tita Mel, kung tama po ba yung ginawa ko na pinadala ko po siya sa rehabilitation center or dapat inalagaan ko po siya that time. Tagal ko po siyang hindi binisita dahil po nag-aral po muna ako sa sarili ko. Okay. Then sabi ko po, pag bumalik ako kay Papa, pag bumisita po ako sa rehabilitation center, gusto ko summa cum laude po ako pagka-graduate. Medyo mayabang mga po pakinggan, pero yung po yung pinapanghawakan ko po sa sarili ko na talagang kahit po mag-waiter ako, magtinda po ako ng kung ano-ano para lang po makapag-aral at graduate. Paano ka naman napasok sa mundo ng mga male pageants? That time po, habang nag-aaral po ako, inoferan po ako sa school kasi nakikita po nila na nagpa-pageant po ako before. Anggep, what if di na lang ako tumuloy sa pageant? Akala ko balan gusto mong manalo ng cash para may pambili ka ng gamot para sa papa mo. What if di ako manalo? Ano ka balan? Isa-isa lang. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa mga audition na makapasa ka.
Alam mo kanina, nakita ko yung mga kalaban mo. Ikaw yung pinakagwapo dun, no? Kaya sigurado akong matatalo mo silang lahat. Polera ka talaga. Sige na nga. Ayan. Hanggang salamat ha. Basta gagawin ko talaga yung best ko para kay Papa. Siyempre, para sa'yo din. Basta, huwag ka magselos ha. Sus! Ba't wala akong magsiselos? Nak, tagal mo hindi bumisita sa akin, ha? Akala ko, nakakalimutan mo na ako. Anong kita makakalimutan pa? Actually, may surprise ako para sa inyo. Ha? Ano? Nanalo po ako sa pageant pa. Congrats, anak! Congrats, ha? Diba? Alam mo ba, may surprise din ako sa'yo. Ha? Halika. Congrats, anak! Paano mo nalaman? Ito kasing lola mo tsaka yung girlfriend mo, naichismis na sa akin na sumasali ka ron ng pageants. Oo, kasi yung papa mo nagtatampo eh. Akala niya kinalimutan mo na siya kasi 4 na taon na rin mo. Pa, pasensya na inuna ko muna yung buhay ko na tinapos ko muna yung pag-aaral ko. Pero ginawa ko yun para makapagkita tayo ulit. Para maging proud ka sa akin. Anak, noon pa man proud na ako sa'yo. Hindi mo ko ikinahiyan na ako ang papa mo. Napanood ko nga pala yung interview mo. Galing mo, ha? What is the greatest lesson your parents taught you? Thank you for that wonderful question. The greatest lesson that my father taught me is that breathe until you can, because life is short. And do the things that you love, and always do your best at it. Thank you, Pa. Thank you, Pa. Alam mo, anak, ikaw yung pinakatamang ginawa ko sa buhay ko. Salamat kahit ganito ko. Oh. Ano ba yan? Bakit nag-iiyakan, ha? Di ba nandito tayo para mag-celebrate? Halika na. Sige, celebrate tayo. Sige. Kami na ng pagkain, ha? Ikaw dapat may suot ito, Pa. Parang mas bagay sa ito eh. Love you, Pa. I love you. Love you, Pa. I love you. Anong mensahe mo sa mga magulang, Ruslana, no, na for some reason, tinalikuran, iniwanan, o napabayaan nila ang kanilang mga anak? Magbigay po tayo ng oras sa ating pamilya kasi hindi po natin alam hanggang kailan po ang ating buhay. Thank you very much for your story, Ruslana. Talagang so inspiring. So very inspiring. God bless you. Thank you po, Tita Mel. Forgive them, Father, for they know not what they are doing. Isa po ito sa huling sinambit ni Jesucristo bago siya pumanaw sa krus. Napakaraming dahilan kung bakit nahihiwalay ang magulang sa kanyang anak. Hindi natin sila pwedeng husgahan dahil ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaan ng pagsubok. Sa pera man, sa pamilya, o sa sariling pag-iisip, ating pakatandaan. Hindi kontrolado ng pasyenteng may mental disorder ang takbo ng kanyang utak, emosyon at bayolenteng aksyon na minsay naggagawa niya sa kanyang mahal sa buhay. Kaya ang aking habilin, magkaroon tayo ng puwang sa ating mga puso para sa taimtim na pag-intindi, mahabang pasensya, at agad sana natin siyang maipagamot, lalo na kung siya ay bahagi ng iyong pamilya.
Ngayon, bukas, at magpakailanman. Kung sumpuin siya ulit ng ganyan, paano yung trabaho niya sa planta? Kaya mo ba na... Pagagaling yung sarili. Kung yung ibang tao nga napapagaling ko, asawa ko pa kaya. Paano kung isang araw, bigla na lang mawala yung binigay sa'yo ni Lord? Sabi mo, magaling na ako mo. Wala pang isang oras. Nakita na lang namin, hindi na